i-share po natin sa ating kababayan para makatulong. Siya ang binansagang doktor ng bayan, ang doctor turned social media influencer na si Doc Willie Ong. Alam niyo, nung nakita ko yung interview ni Jessica Soho sa kanyang programa kay Dr. Ong tungkol sa sitwasyon niya ngayon sa Singapore, no, nagpagamot siya sa kanyang, as usual pa rin, yung sa sakit niyang sarcoma cancer. Tapos napanood ko noong linggo ng gabi, kaya lang wala ako dito sa lugar namin. Nandun ako sa ibang, sabihin natin sa ibang lugar din. Kaya lang mahina ang wifi ko doon. O wala akong wifi doon. Tapos wala rin ako masyadong data kasi bali ibang ano na rin yun. Ibang bansa na rin. So napanood ko yun, yung kabuuan niyang interview kay Ma'am Jessica Soho sa kanyang programa. So ang laking gulat ko sa kanya ni Dr. Willie Ong dahil napanood ko siya na sobra talagang na-amaze ako sa kanyang sitwasyon nung nakita ko siya na may sakit na napanood ko nung sa mga luma niya mga vlog na hirap siya, tapos yung makikita ko sa mukha niya, sabi ko sana magtagal. Tapos ang iba ng pinakaiba nung napanood ko noong linggo ng gabi, linggo ng gabi dito sa amin. So ang laking pasalamat ko na nakikita ko yung pagmumukha niya, napakaaliwalas. Hi, Doc. Jessica, papakita ko Ay, sige po. Can you see me? Oho. It's good to see you. Gwapo pa rin ho kayo, kahit walang hair. I'm having the haircut. Gwapo pa rin ho kayo, kahit wala ho kayong buhok. Kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Kala ko nagsasabi ka lang ng totoo, Jessica. De, totoo po yun. Di ho ako nang bubola, Doc. And it's good to see you po. Tsaka pinili ko wag mag-wig para makita nila yung tunay. Wala akong makitang bakas na mayroon siyang sakit na ganun kasi maaliwalas talaga eh. Iba eh. Iba yung nakikita ko sa kanya. Parang naano ko na, wow, ang galing. Ang galing talaga. Pero sa interview niya, mayroong mga sinasabi siya doon na unang-unang ni Ma'am Jessica Soho. Ito yung binanggit niya. Kamusta ho ang prognosis po sa inyo as of today ng doktor? It's 50-50. 50% to live a few more months, a year. 50% anytime. Baka hindi na huminga. Parang walang kasiguraduhan eh. So ayun yung na nagano ako na sana siya mismo nagsabi na ganun nga 50-50 daw siya na yung sitwasyon niya ngayon. So hindi pa rin tayo nagpakawala ng pag-asa. Yung dasal natin, alam ko tumalab. Dininig sa Panginoon dahil nakita natin yung sitwasyon talaga niya na ang aliwalas ng mukha niya, tapos parang makikita lang natin na kinalbo siya. Ayan. Tapos ang mga mga mukha niya parang siyempre nung may buhok pa parang payat tingnan. Pero ngayon na wala ng buhok, parang tumaba siya tingnan. Pero ang natin yan, hindi naman talaga siya tumaba. Ang natin kasi wala na siyang buhok. So, yun pa rin yung mga niya, dalangin na sana magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Di ko nga maano siya kasi imagine, nandun na nga siya sa Singapore, nagpagamot sa sakit niya. Ang iniisip pa rin ni Dr. Willie Ong, Pilipinas pa din. Ang ko niyan, baka naman ma-stress pa din yan siya kasi ang iniisip pa rin niya yung taong bayan. Ang nasa utak niya yun, kahit nagpagamot na rin siya sa kanyang karamdaman na ang lalim niya na. Ano ba yung sarcoma? Ano bang tawag ng niya sa karamihan? Rare sarcoma? Basta may ganung pagkasalita. So sana naman ito yung nakikita natin ngayon kasi mayroon siyang may result pa sa inantay ngayong October ang labas. Ang grade ko lalabas sa October. So sana paglabas niyan okay na hindi naman yung sinabi niya ng 50-50 siya. Imagine, doktor siya, alam talaga yung sitwasyon niya, kung ano talaga ang sitwasyon niya ngayon. Kasi mismo siya nagsabi 50-50 pa siya, na ilang mabuhay o pwedeng bukas, mawala siya. Di ba sabi rin niya, kung hindi siya nakapunta sa Singapore, wala na siya. Di na siya abot ng itong araw na to, wala na siya.
Kaya ilang vlog na ako nito sa kanya, kay Dr. Willie Ong, dahil sinabi ko na nga to noon pa na tinablan talaga ko nung nagkasakit yung doktor na to. Dahil kikita natin wala talaga nagsabi na masamang doktor to, anong niya, yung mga ibang tinutulungan niya, ang dami niya natulungan. Yung iba nga nanood lang sa video niya, nagpa-check up na sa video lang niya. Isa na ako doon, nagpa-check up ako sa video niya. Naiwasan na yung mga prevention kung anong dapat iwasan, dahil yun ang niya yung sinabi niya no sa may na ano ko sa Vertigo. Meron siyang video niya sa Vertigo. Yun ang pinapanood ko lagi kung anong iwasan. So ito yung natin na pinapanood ko yung mga vlog interview niya kay Jessica. So ano ko lang tong ibang mga sinasabi dito kasi di ko naman to buuhin na panood kasi baka mamaya copyright din ako. Ang importante nakita ko na sobrang okay si Doc Willie Ong sa kanyang sitwasyon ngayon kasi yan naman ang dasal natin buong mundo na bawat Pilipino yan ang dinadasal talaga na sana okay yung magiging kalabasan ng kanyang sa kanyang pagkikimo ngayon. Ayan, nandiyan sa kimo na stage sa pagkikimo, yung bukol niya hindi pwedeng operahan. Anong ginawa sa mga doktor doon? Ang sabi, daw pinapayat nila yung bukol. Kasi may nahirapan siya kumain, nahirapan siya lumunok ng tubig, lahat ng mga kakainin niya, hindi siya pwede makakain pag yung bukol na yan, patuloy na lumalaki. At least ngayon daw, parang dinadiet daw yung, nakaraan pa yon yung sinabi niya, dinadiet yung bukol. Ibig sabihin yan, parang inuunti-unti siguro, tinutunaw siguro sa mga gamot, para kasi nga di pwede siyang operahan. So sana, lahat naman tayo na naghahangad talaga na gumaling to, ng doktor na to, para ituloy talaga niya yung serbisyo talaga niya na iniwan dito dyan sa Pilipinas. Kasi alam natin kung gaano talaga niya ka-importante ang panggagamot, gaano niya ka-importante na tumulong sa mga mahihirap, dahil yan ang talaga niya passion niya na ngayon, na noon pa siya na gumagawa ng niyan, ng panggagamot na naglilibre siya ng mga serbisyo niya. Itong video na to, ilang reaction ako sa mga nakikita mga vlog niya. Tuloy, ito yung dito ko nagbibigay ng reaction sa interview ni Ma'am Jessica Soho. Kasi hindi rin ako nakaano sa mga iba pang dito, yung mga ibang kaganapan sa YouTube ngayon o sa mga balita. Kasi busy rin ako dito sa trabaho, tapos mayroon akong tinitingnan din ng mga dapat ako mag-react. Ito talaga, sabi ko hindi naman to pwede hindi ako mag-react nito kasi mangilan-ngilan ng video na may reaction ako. So itong video na to kay Ma'am Jessica Soho, dito ko siya una kasi nakita na maaliwalas talaga yung kalbo na basta yung itong itsura niya, yan ayan yung dyan ako natutuwa. Kasi imagine, sa nakaraang mga linggo na nakikita natin sa kanya, akala natin mawawala na siya. Nakakalungkot. Ito naman ngayon parang bigla tayong lahat nabuhayan ng dugo dahil sa nakikita natin ng video niya na okay pala siya. Actually, kinalbo siya nga, di ba? Kinalbo na siya, yan. Tapos, mapagbiro siya. That's it, pansit. Kayo po, handa na po kung anong sabihin ng doktor, kung may pag-asa pa. Hindi na walang pag-asa, di tapos, that's it, pansit. May ganun pa siya nalalaman. Ayun yung mga palabra niya na binibitawan niya. Nandoon na nga siya sa kanyang sitwasyon niya ngayon, pero grabe ang lakas ng loob niya. Grabe yung spirit niya talaga na lumalaban talaga siya. Yan ang tao. Yan ang tao na hindi tayo mawala ng pag-asa. Pag ganyan na may sakit talagang malalim yan, lumalaban. Tapos makikita natin na nahahawa tayo sa kanyang kumbaga energy, fighting spirit. Nahawa din tayo lahat Kahit sino siguro. Si Ma'am Jessica Soho nga, napaiyak. Doc, thank you. Aiyak po ako. Ito kasing mga ganitong nag-i-interview na umiiyak sa kanilang ini-interview, mababa talaga ang nila yan, yung puso nila. Maawain. Makikita natin din kay Ma'am Jessica Soho na sobrang maawain sa tao. Sobra siyang epektado din sa nangyari kay Dr. Ong. Hindi naman, lahat naman siguro Si Presidente Duterte nagpaabot na rin ng
former Presidente Duterte. Nagpaabot na rin namin sa kay Dr. Ong. So, si Ma'am Jessica nag-interview. Gaano kaya yun? Gaano kasakit na nagharap-harapan sila nag-interview sa video call? Sakit talaga. Kasi itong si Dr. Ong, wala ang tao nitong marinig ka ang sama ng doktor na yan. Siguro yung naggamot niya siguro na nahawakan niya. Ano kayang pakiramdam nila ngayon na nahawakan sa doktor na pagaling sa doktor na yan? Grabe sigurong lungkot. Kami nga dito, sobrang lungkot sa nangyari niya dahil sa nangyari nga nitong hindi natin inaasahan na nagkaroon ng cancer na sobrang aggressive, sabi. Ano pa kaya yung naggamot niya? Ginamot niya na gumaling? Grabe. Di natin to hindi ko to talaga to makalimutan yung na to na yung araw na to na nakita ko yung niya, sitwasyon talaga na sobrang okay talaga. Aliwalas, masiyahin, mapagbiro. I'm having the haircut. Guwapo pa rin ho kayo, kahit wala ho kayong buhok. Kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Kala ko nagsasabi ka lang ng totoo, Jessica. De, totoo po yun. Di ho ako nang bubola, Doc. And it's good to see you po. Tsaka pinili ko wag mag-wig para makita nila yung tunay. Kaya patuloy natin suportaan ang ating doktor. Sabi nga, doktor ng bayan natin yan ipagpatuloy pa natin ang pagdasal kasi mayroon na tayong nakikita na pagdinig, kasi nakikita natin siya na sobrang positive talaga ang kanya pag-iisip. Andyan pa din, gusto niyang pagbalik ng Pilipinas, manggamot pa rin siya, tutulong pa rin sa mga mahihirap. Nasa sitwasyon niya ngayon na magpagaling muna, kailangan mo nang asikasuhin mo ang sarili niya, pero di pa nga siya sobrang gumaling. Andyan na nga nandun pa nga doon sa 50-50 pa nga siya nandoon na nga doon pa rin yung isip niya. Pag gumaling ako, pagbalik ko sa Pilipinas, babalikan ko yung mga taong naghihirap sa akin. Anong sabi nga naman niya? Lahat yung taong nagdadasal sa akin, babalik ako sa inyo. Sinabi ko na rin to noon na itong niya ngayon, pag gumaling to, lahat ng gagawin nito para gumaling, makatulong lang sa mga tao, gagawin niyo to. Yun ang talagang sinabi niya. Nagbabalikan talaga niya yung mga taong Pilipino. Tutulong talaga to siya. So, ulit panawagan ko sa ating lahat, patuloy tayo magdasal para gumaling ang ating doktor. Ay, yung mga video niya na i-chap-chapin ko na lang yan na ipakita sa inyo kung ano mga sinasabi. Actually, napanood niyo yan kasi pinalabas naman sa sa mainstream media. Pero itong ginagawa ko ulit, reaction ko to, opinion ko to, kung bakit ako gumagawa nitong mga video na napanood ko din, ginawan ko ng mga reaction. So sa mga nag-comment yan na bakit daw ako aktibo o may mga sinasabi ko na dami kong alam sa Pilipinas na wala naman daw ako doon. Totoo ho yan, pero nagmamasid ako. Nagmamasid tayong mga Pilipino. Isa tong dito ako nagmasid din ako to. Dito sa kay Dr. Ong. Isa rin to sa ko. Tinitingnan ko talaga. Sinusundan ko. So lahat po tayong mga Pilipino, ulitin ko, magkaisa po tayo sa pagdasal sa ating doktor ng bayan, Doc Willie Ong.